Sabi ito ng asawa ko ng napakatahimik kaya walang nakapansin sa paligid namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at binigkas ang pangungusap na magtatapos sa aming 22 taong pag-aasawa. Ikaw ay isang kahihiyan. Sa isang sandali, seryosong naisip ko kung baka nagkamali ako ng pagdinig. Ang huling hapon na sikat ng araw ay sumasalamin sa puting marmol na pasukan ng Manila Country Club kung saan malapit nang magsimula ang kasal ng hipag kong si Laura. Dumadaloy ang mga bisita sa mga disenyong damit at maayos na tuksedo habang tumatawa sila habang tumutugtog ang string quartet sa loob. Hindi ako nakatayo sa harap ng ballroom dahil nahuli ako. Nakatayo ako roon dahil hindi ako pinapasok ng seguridad. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan ng bisita, ma'am. Humihingi ng paumanhin ang batang guwardya. Sigurado akong may mali. Ngumiti ako ng magalang. Sigurado akong may mali. Inasahan ko na aayusin ni Miguel ang lahat sa isang pangungusap. Sa halip, siya ang naging mali. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Uulit niya habang inaayos ang cufflinks na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo. Bakit nanigas ang panga niya? Akala niya ikaw ay magpapahamak sa mga tao. Halos hindi na ako nagsasalita sa sino man sa mga nakaraang buwan. Hindi iyon ang punto. Ano nga ang punto? Buntong hininga siya na parang ako ang mahirap. Victoria, ikaw ay isang kahihiyan. Mas matindi ang dating ng mga salitang iyon kaysa sa anumang sigaw. Hindi dahil malakas, kundi dahil kalmado, kalkulado at pangwakas. Tinitigan ko, hindi ka gusto ng nanay ko rito. Sabi ito ng asawa ko ng napakatahimik kaya walang nakapansin sa paligid namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at binigkas ang pangungusap na magtatapos sa aming 22 taong pag-aasawa. Ikaw ay isang kahihiyan. Sa isang sandali, seryosong naisip ko kung baka nagkamali ako ng pagdinig. Ang huling hapon na sikat ng araw ay sumasalamin sa puting marmol na pasukan ng Manila Country Club kung saan malapit nang magsimula ang kasal ng hipag kong si Laura. Sabi ito ng asawa ko ng napakatahimik kaya walang nakapansin sa paligid namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at binigkas ang pangungusap na magtatapos sa aming 22 taong pag-aasawa. Ikaw ay isang kahihiyan. Sa isang sandali, seryosong naisip ko kung baka nagkamali ako ng pagdinig. Ang huling hapon na sikat ng araw ay sumasalamin sa puting marmol na pasukan ng Manila Country Club kung saan malapit nang magsimula ang kasal ng hipag kong si Laura. Dumadaloy ang mga bisita sa mga disenyong damit at maayos na tuksedo habang tumatawa sila habang tumutugtog ang string quartet sa loob. Hindi ako nakatayo sa harap ng ballroom dahil nahuli ako. Nakatayo ako roon dahil hindi ako pinapasok ng seguridad. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan ng bisita, ma'am. Humihingi ng paumanhin ang batang guwardya. Sigurado akong may mali. Ngumiti ako ng magalang. Sigurado akong may mali. Inasahan ko na aayusin ni Miguel ang lahat sa isang pangungusap. Sa halip, siya ang naging mali. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Uulit niya habang inaayos ang cufflinks na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo. Bakit nanigas ang panga niya? Akala niya ikaw ay magpapahamak sa mga tao. Halos hindi na ako nagsasalita sa sinuman sa mga nakaraang buwan. Hindi iyon ang punto. Ano nga ang punto? Buntong hininga siya na parang ako ang mahirap. Victoria, ikaw ay isang kahihiyan. Mas matindi ang dating ng mga salitang iyon kaysa sa anumang sigaw. Hindi dahil malakas, kundi dahil kalmado, kalkulado at pangwakas. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko mula noong 23 taong gulang ako. Ang lalaking binago ko nang magdamag ang kanyang unang business proposal dahil masyado siyang kinakabahan. Ang lalaking tahimik kong tinulungan sa pag-refinance ng utang ng kanyang ama nang halos mawalan ng lahat ang pamilya noong recession. Ang lalaking buong pamilya ay naniniwala na siya ang kanilang bayani. Hindi na niya magawang tumingin sa akin ng diretso sa mata. Sa likuran niya, nakita ko ang aking biyenan na si Elena na binabati ang mga bisita sa ilalim ng malaking arko ng puting rosas. Mukha siyang masigla, proud, masaya. Bakit hindi 3 araw lang ang nakalipas, binili ko ang kanyang pangarap na bahay.
isang 500 milyong waterfront mansion sa Batangas. Akala niya si Miguel ang nagbayad. Lahat akala iyon. Walang nakakaalam na galing sa akin ang pera. Hindi ko kailanman itinama sila. Iyon ang palaging pagkakamali ko. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Mukhang naging relieved si Miguel. Alam kong maiintindihan mo. Hindi. Naiintindihan ko ang isang bagay na ganap na iba. Kinuha ko ang aking telepono. Maingat niya akong pinanood. Anong ginagawa mo? Sumasagot. Binuksan ko ang aming text conversation at nag-type ng isang salita. Naiintindihan. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tumingala ako at ngumiti. Sana maging maganda ang kasal ni Laura. Nang hindi na naghintay pa ng ibang salita, tumalikod ako at naglakad patungo sa parking lot. Hindi ako umiyak, hindi pa. Dinala ng valet ang aking itim na Mercedes sa loob ng ilang minuto. Nang maayos na ako sa driver's seat, doon ko lang pinayagan ang sarili na huminga ng malalim. 22 taon, nawala. Hindi dahil sa ibang babae, hindi dahil sa pera, hindi dahil tumigil kaming magmamahalan, kundi dahil sa kahit saan, sa paglipas ng panahon, tumigil ng igalang ako ng asawa ko. Dalawang magkaibang bagay iyon. Nakalalabas ang pag-ibig sa mga away, ang respeto sa katahimikan. Kapag namatay ang respeto, lahat ng iba ay susunod sa kalaunan. Pinaharurot ko ang makina pero hindi agad umalis. Sa halip, nakaupo ako roon at pinanood ang pagdating ng mga bisita. Mga pamilya na nagpo-pose para sa litrato, mga lolo't lola na nagkayakap sa mga apo, maliliit na babae na may dalang basket ng bulaklak. Mukha itong bawat perpektong Filipino wedding na dinaluhan ko. Maliban ngayon, hindi na ako bahagi ng pamilya. Iyon ang gusto ni Elena na paniwalaan ng lahat. Halos mapatawa ako sa ironiya. Dahil kung alam talaga ng sino man roon kung gaano karami sa kasal na iyon ang binayaran ko, titigil ang buong gabi. Ang mga bulaklak, ang orchestra, ang imported na champagne, maging ang honeymoon villa ni Laura sa Palawan. Bawat invoice ay tahimik na dumaan sa aking mesa, ilang buwan na ang nakalipas. Paulit-ulit na nagpasalamat si Elena kay Miguel sa kanyang kabutihan. Tinanggap niya ang bawat papuri. Hindi niya kailanman itinama ito. Sa una, akala ko iniiwasan niya lang ang awkward na usapan. Sa paglipas ng panahon, naging ugali na ang pag-iwas, naging inaasahan ang ugali, naging karapatan ang inaasahan, at sa huli ay naging kalupitan ng karapatan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Mina, aking executive assistant, Mrs. Santos. Kumusta, Mina? Parang iba ang boses mo. Siguro nga. Okay ba lahat? Tumingin ako pabalik sa ballroom? Hindi. Tahimik siya. Isa sa mga dahilan kung bakit 15 taon nang kasama ko si Mina ay dahil alam niya kung kailan mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa mga tanong. Sa wakas, mahina niyang tanong, anong kailangan mong ngumiti ako? Eksaktong tamang tanong. Hindi anong nangyari. Hindi okay ka ba? Simpleng anong kailangan mo? Kailangan ko ang numero ni Daniel. Hindi siya nagdalawang isip. Iti-text ko na. Sa loob ng ilang segundo, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Si Daniel Cruz, senior partner sa Cruz and Partners Law Firm. Ang lalaking halos 2 dekada nang tumutulong sa pag-ayos ng aking mga negosyo, trust, charitable foundations at asset protection plans. Ang lalaking nakakaunawa sa isang mahalagang katotohanan. Halos lahat ng tinatamasa ng pamilya Santos ay legal na nakadepende sa akin. Hindi kay Miguel, hindi kay Elena. Sa akin. Tinitigan ko ang numero ng halos 1 minuto. Pagkatapos ay nilock ko ulit ang telepono. Hindi pa. Galit ang nagdudulot ng mahal na desisyon. Itinayo ko ang aking karera sa pamamagitan ng hindi kailanman kumilos habang emosyonal. Kung babaguhin ko ang takbo ng buhay ko, gagawin ko ito ng kalmado, sistematiko, profesional. Eksaktong paraan kung paano ko itinayo ang aking kayamanan. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sa Makati, past Forbes Park. Past ang Opisina Tower kung saan ang investment company ko ay nasa itaas na 3 palapag. Past ang mga restaurant kung saan kami nagdiriwang ng anibersaryo ni Miguel at ako. Bawat kalye ay may mga alaala. Biglang parang hiram ang bawat alaala.
Sa isang pulang ilaw, naalala ko ang sinasabi ng aking lola. Bihirang ipakita ng mga tao kung sino sila sa mahihirap na panahon. Ipinapakita nila ito sa madaling panahon. Naging masyadong komportable ang buhay para kay Miguel. Nakalimutan niya kung sino ang gumawa ng ganyang kaginhawaan. Baka ako ang nakatulong sa kanya na makalimot. Naging berde ang ilaw. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. 41 minuto na ang lumipas mula nang umalis ako sa country club. Pagkatapos, 53. Pagkatapos, 58. Sa wakas, huminto ako sa isang walang taong overlook sa tabi ng Laguna de Bay. Sumasalamin sa tubig ang orange na sikat ng paglubog ng araw. Maganda, mapayapa. Walang katulad sa bagyong tahimik na lumalaki sa loob ko. Eksaktong 1 oras na ang nakalipas mula nang i-text ko si Miguel ang naiintindihan. Binuksan ko ang screen, nag-scroll kay Daniel Cruz at pinindot ang tawag. Sinagot niya bago pa ang pangalawang ring. Victoria, ako ito. Akala ko nasa kasal ka. Nandoon ako, isang sandaling katahimikan, mukhang hindi maganda, hindi nga. Agad na naging propesyonal ang boses niya. Anong gusto mong gawin ko? Tinitigan ko ang lawa. Sa unang pagkakataon sa buong hapon, ngumiti ako. Daniel, oras na para suriin natin ang lahat ng pinansyal na kaayusan na may kinalaman sa pamilya Santos. Kumpletong katahimikan, pagkatapos ay mahinang sagot niya, makikita kita sa opisina sa loob ng 30 minuto. Tinapos ko ang tawag. Lumubog ang araw sa abot-tanaw. May mga pagtatapos na dumarating ng may fireworks. Ang sa akin ay dumating sa isang kalmadong pangungusap at isang tawag sa telepono. Walang ideya ang pamilya Santos na habang nagbubuhat sila ng champagne glasses sa loob ng ballroom, nagsimulang magbago ang pundasyon ng lahat ng akala nilang pag-aari. Hinihintay na ako ni Daniel nang dumating ako. Halos 8:00 na ng gabi, pero bukas pa rin ang lahat ng ilaw sa ika-26 palapag ng aking headquarters. Walang ideya ang aking executive team kung bakit ako nagpatawag ng emergency meeting sa aking abogado pagkatapos ng oras ng opisina. Alam lang nila na kapag humiling ako ng privacy, may magandang dahilan ako. Tumayo si Daniel nang pumasok ako sa conference room. Halos 19 taon na niyang abogado ko. Higit sa lahat, isa siya sa iilang nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aking pag-aasawa. Pinag-aralan niya ang mukha ko ng ilang segundo bago magsalita. Anong nangyari? Tawag ng asawa ko sa akin ay kahihiyan. Dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang kanyang salamin. Pasensya na. Ako rin. Iyon lang ba mahina akong natawa? Hindi. Inilagay ko ang telepono sa conference table at itinulak patungo sa kanya. Binasa niya ang huling text ni Miguel. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Ikaw ay isang kahihiyan. Tumingin siya pabalik sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, alam ko, tahimik siya. Wala nang maraming masasabi. Minsan, mas malakas ang dating ng mga katotohanan kaysa sa galit. 22 taon na ang nakalipas. Nakilala ko si Miguel Santos sa isang commercial real estate conference sa Cebu. Siya ay kaakit-akit, confident, nakakatawa. Galing siya sa akala ng lahat na isa sa mga respetadong old money family sa Maynila. Ako naman ay anak ng 2 manggagawa sa pabrika na namatay sa loob ng ilang buwan noong ako ay 16. Pagkatapos ng paglipat-lipat sa mga kamag-anak at foster care, pinag-aralan ko ang sarili sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship, part-time jobs at purong katigasan ng ulo. Sa edad na 30, nakabuo ako ng maliit ngunit lumalagong investment company na espesyalista sa distressed commercial properties. Hindi ako glamorous. Mas nagsipag lang ako kaysa sa halos lahat. Hinangaan niyon ni Miguel o kaya naman ay naniniwala ako noon. Nagpakasal kami 3 taon pagkatapos. Sa aming honeymoon, nalaman ko ang unang lihim tungkol sa pamilya Santos. Hindi sila mayaman. Mukha lang silang mayaman. Ang kanilang country club memberships, luxury cars, bakasyon homes, private schools. Lahat ay nakadepende sa pag-refinance ng lumang utang gamit ang bagong utang. Perpekto nilang ginawa ang anyo ng tagumpay. Sa likod ng pinto, nakakatakot ang mga numero. Isang gabi, nakaupo si Miguel sa kusina na ang ulo ay nakabaon sa mga kamay. Hindi ka gusto ng nanay ko rito.
Sabi ito ng asawa ko nang napakatahimik kaya walang nakapansin sa paligid namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at binigkas ang pangungusap na magtatapos sa aming 22 taong pag-aasawa. Ikaw ay isang kahihiyan. Sa isang sandali, seryosong naisip ko kung baka nagkamali ako ng pagdinig. Ang huling hapon na sikat ng araw ay sumasalamin sa puting marmol na pasukan ng Manila Country Club kung saan malapit nang magsimula ang kasal ng hipag kong si Laura. Dumadaloy ang mga bisita sa mga disenyong damit at maayos na tuksedo habang tumatawa sila habang tumutugtog ang string quartet sa loob. Hindi ako nakatayo sa harap ng ballroom dahil nahuli ako. Nakatayo ako roon dahil hindi ako pinapasok ng seguridad. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan ng bisita, ma'am. Humihingi ng paumanhin ang batang gwardya. Sigurado akong may mali. Ngumiti ako ng magalang, sigurado akong may mali. Inasahan ko na aayusin ni Miguel ang lahat sa isang pangungusap. Sa halip, siya ang naging mali. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Uulit niya habang inaayos ang cufflinks na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo. Bakit nanigas ang panga niya? Akala niya ikaw ay magpapahamak sa mga tao. Halos hindi na ako nagsasalita sa sinuman sa mga nakaraang buwan. Hindi iyon ang punto. Ano nga ang punto? Buntong hininga siya na parang ako ang mahirap. Victoria, ikaw ay isang kahihiyan. Mas matindi ang dating ng mga salitang iyon kaysa sa anumang sigaw. Hindi dahil malakas, kundi dahil kalmado, kalkulado at pangwakas. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko mula noong 23 taong gulang ako. Ang lalaking binago ko nang magdamag ang kanyang unang business proposal dahil masyado siyang kinakabahan. Ang lalaking tahimik kong tinulungan sa pag-refinance ng utang ng kanyang ama nang halos mawalan ng lahat ang pamilya noong recession. Ang lalaking buong pamilya ay naniniwala na siya ang kanilang bayani. Hindi na niya magawang tumingin sa akin ng diretso sa mata. Sa likuran niya, nakita ko ang aking biyenan na si Elena na binabati ang mga bisita sa ilalim ng malaking arko ng puting rosas. Mukha siyang masigla, proud, masaya. Bakit hindi 3 araw lang ang nakalipas, binili ko ang kanyang pangarap na bahay, isang 500 milyong waterfront mansion sa Batangas. Akala niya si Miguel ang nagbayad. Lahat akala iyon. Walang nakakaalam na galing sa akin ang pera. Hindi ko kailanman itinama sila. Iyon ang palaging pagkakamali ko. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Mukhang naging relieved si Miguel. Alam kong maiintindihan mo. Hindi. Naiintindihan ko ang isang bagay na ganap na iba. Kinuha ko ang aking telepono. Maingat niya akong pinanood. Anong ginagawa mo sumasagot? Binuksan ko ang aming text conversation at nag-type ng isang salita. Naiintindihan. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tumingala ako at ngumiti. Sana maging maganda ang kasal ni Laura. Nang hindi na naghintay pa ng ibang salita, tumalikod ako at naglakad patungo sa parking lot. Hindi ako umiyak, hindi pa. Dinala ng valet ang aking itim na Mercedes sa loob ng ilang minuto. Nang maayos na ako sa driver's seat, doon ko lang pinayagan ang sarili na huminga ng malalim. 22 taon, nawala. Hindi dahil sa ibang babae, hindi dahil sa pera, hindi dahil tumigil kaming magmamahalan, kundi dahil sa kahit saan, sa paglipas ng panahon, tumigil nang igalang ako ng asawa ko. 2 magkaibang bagay iyon. Nakalalabas ang pag-ibig sa mga away, ang respeto sa katahimikan. Kapag namatay ang respeto, lahat ng iba ay susunod sa kalaunan. Pinaharurot ko ang makina pero hindi agad umalis. Sa halip, nakaupo ako roon at pinanood ang pagdating ng mga bisita. Mga pamilya na nagpo-pose para sa litrato, mga lolo't lola na nagkayakap sa mga apo, maliliit na babae na may dalang basket ng bulaklak. Mukha itong bawat perpektong Filipino wedding na dinaluhan ko. Maliban ngayon, hindi na ako bahagi ng pamilya. Iyon ang gusto ni Elena na paniwalaan ng lahat. Halos mapatawa ako sa ironiya. Dahil kung alam talaga ng sino man roon kung gaano karami sa kasal na iyon ang binayaran ko, titigil ang buong gabi. Ang mga bulaklak, ang orchestra, ang imported na champagne, maging ang honeymoon villa ni Laura sa Palawan.
Bawat invoice ay tahimik na dumaan sa aking mesa, ilang buwan na ang nakalipas. Paulit-ulit na nagpasalamat si Elena kay Miguel sa kanyang kabutihan. Tinanggap niya ang bawat papuri, hindi niya kailanman itinama ito. Sa una, akala ko iniiwasan niya lang ang awkward na usapan. Sa paglipas ng panahon, naging ugali na ang pag-iwas, naging inaasahan ang ugali, naging karapatan ang inaasahan, at sa huli ay naging kalupitan ang karapatan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Mina, aking executive assistant. Mrs. Santos. Kumusta, Mina? Parang iba ang boses mo. Siguro nga. Okay ba lahat? Tumingin ako pabalik sa ballroom. Hindi. Tahimik siya. Isa sa mga dahilan kung bakit 15 taon nang kasama ko si Mina ay dahil alam niya kung kailan mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa mga tanong. Sa wakas, mahina niyang tanong, anong kailangan mong? Ngumiti ako. Eksaktong tamang tanong. Hindi anong nangyari, hindi okay ka ba, simpleng anong kailangan mo. Kailangan ko ang numero ni Daniel. Hindi siya nagdalawang isip. Ite-text ko na. Sa loob ng ilang segundo, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Si Daniel Cruz, senior partner sa Cruz & Partners Law Firm. Ang lalaking halos 2 dekada nang tumutulong sa pag-ayos ng aking mga negosyo, trust, charitable foundations at asset protection plans. Ang lalaking nakakaunawa sa isang mahalagang katotohanan. Halos lahat ng tinatamasa ng pamilya Santos ay legal na nakadepende sa akin, hindi kay Miguel, hindi kay Elena. Sa akin. Tinitigan ko ang numero ng halos 1 minuto. Pagkatapos ay nilock ko ulit ang telepono. Hindi pa. Galit ang nagdudulot ng mahal na desisyon. Itinayo ko ang aking karera sa pamamagitan ng hindi kailanman kumilos habang emosyonal. Kung babaguhin ko ang takbo ng buhay ko, gagawin ko ito ng kalmado, sistematiko, propesyonal. Eksaktong paraan kung paano ko itinayo ang aking kayamanan. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sa Makati. Past Forbes Park. Past ang opisina tower kung saan ang investment company ko ay nasa itaas na 3 palapag. Past ang mga restoran kung saan kami nagdiriwang ng anibersaryo ni Miguel at ako. Bawat kalye ay may mga alaala. Biglang parang hiram ang bawat alaala. Sa isang pulang ilaw, naalala ko ang sinasabi ng aking lola. Bihirang ipakita ng mga tao kung sino sila sa mahihirap na panahon. Ipinapakita nila ito sa madaling panahon. Naging masyadong komportable ang buhay para kay Miguel. Nakalimutan niya kung sino ang gumawa ng ganyang kaginhawaan. Baka ako ang nakatulong sa kanya na makalimot. Naging berde ang ilaw. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. 48 minuto na ang lumipas mula nang umalis ako sa country club. Pagkatapos 53, pagkatapos 58. Sa wakas, huminto ako sa isang walang taong overlook sa tabi ng Laguna de Bay. Sumasalamin sa tubig ang orange na sikat ng paglubog ng araw. Maganda, mapayapa. Walang katulad sa bagyong tahimik na lumalaki sa loob ko. Eksaktong 1 oras na ang nakalipas mula nang i-text ko si Miguel ang naiintindihan. Binuksan ko ang screen, nag-scroll kay Daniel Cruz, at pinindot ang tawag. Sinagot niya bago pa ang pangalawang ring. Victoria, ako ito. Akala ko nasa kasal ka. Nandoon ako. Isang sandaling katahimikan. Mukhang hindi maganda. Hindi nga. Agad na naging propesyonal ang boses niya. Anong gusto mong gawin ko? Tinitigan ko ang lawa. Sa unang pagkakataon sa buong hapon, ngumiti ako. Daniel, oras na para suriin natin ang lahat ng pinansyal na kaayusan na may kinalaman sa pamilya Santos. Kumpletong katahimikan, pagkatapos ay mahinang sagot niya, makikita kita sa opisina sa loob ng 30 minuto. Tinapos ko ang tawag. Lumubog ang araw sa abot tanaw. May mga pagtatapos na dumarating nang may fireworks. Ang sa akin ay dumating sa isang kalmadong pangungusap at isang tawag sa telepono. Walang ideya ang pamilya Santos na habang nagbubuhat sila ng champagne glasses sa loob ng ballroom, nagsimulang magbago ang pundasyon ng lahat ng akala nilang pag-aari. Hinihintay na ako ni Daniel nang dumating ako. Halos 8 na rin na ng gabi, pero bukas pa rin ang lahat ng ilaw sa ika-26 palapag ng aking headquarters.
Walang ideya ang aking executive team kung bakit ako nagpatawag ng emergency meeting sa aking abogado pagkatapos ng oras ng opisina. Alam lang nila na kapag humiling ako ng privacy, may magandang dahilan ako. Tumayo si Daniel nang pumasok ako sa conference room. Halos 19 taon na niyang abogado ko. Higit sa lahat, isa siya sa iilang nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aking pag-aasawa. Pinag-aralan niya ang mukha ko ng ilang segundo bago magsalita. Anong nangyari? Tawag ng asawa ko sa akin ay kahihiyan. Dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang kanyang salamin. Pasensya na. Ako rin. Iyon lang ba mahina akong natawa? Hindi. Inilagay ko ang telepono sa conference table at itinulak patungo sa kanya. Binasa niya ang huling text ni Miguel. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Ikaw ay isang kahihiyan. Tumingin siya pabalik sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, alam ko. Tahimik siya. Wala nang maraming masasabi. Minsan, mas malakas ang dating ng mga katotohanan kaysa sa galit. 22 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Miguel Santos sa isang commercial real estate conference sa Cebu. Siya ay kaakit-akit, confident, nakakatawa. Galing siya sa akala ng lahat na isa sa mga respetadong old money families sa Maynila. Ako naman ay anak ng 2 manggagawa sa pabrika na namatay sa loob ng ilang buwan noong ako ay 16. Pagkatapos ng paglipat-lipat sa mga kamag-anak at foster care, pinag-aralan ko ang sarili sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship, part-time jobs at purong katigasan ng ulo. Sa edad na 30, nakabuo ako ng maliit ngunit lumalagong investment company na espesyalista sa distressed commercial properties. Hindi ako glamorous. Mas nagsipag lang ako kaysa sa halos lahat. Hinangaan niyon ni Miguel o kaya naman ay naniniwala ako noon. Nagpakasal kami 3 taon pagkatapos. Sa aming honeymoon, nalaman ko ang unang lihim tungkol sa pamilya Santos. Hindi sila mayaman, mukha lang silang mayaman. Ang kanilang country club memberships, luxury cars, bakasyon homes, private schools, lahat ay nakadepende sa pag-refinance ng lumang utang gamit ang bagong utang. Perpekto nilang ginawa ang anyo ng tagumpay. Sa likod ng pinto, nakakatakot ang mga numero. Isang gabi, nakaupo si Miguel sa kusina na ang ulo ay nakabaon sa mga kamay. Hiniram ng tatay ko ang lahat. Gaano kalala mas malala kaysa sa alam ng sino man. Alam ba ng nanay mo ayaw niyang maniwala? Mukha siyang lubusang natalo. Hindi ko alam kung paano sila iligtas. Inabot ko sa kabila ng mesa at pinisil ang kamay niya. Kaya natin yan. Noon pa, naniniwala pa rin ako na ang tayo ay eksaktong nangangahulugan noon, magkasama. Sa loob ng 6 na buwan, tahimik akong nag-ayos ng financing sa pamamagitan ng isa sa aking investment partnerships. Nakaligtas ang manufacturing company ng pamilya Santos. Walang nakakaalam sa labas ng boardroom. Nagpasalamat si Miguel sa akin sa hapunan. Iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas natin sila. Ngumiti siya. Hindi ko magagawa ng wala ka. Naniniwala ako sa kanya. Noon, naniniwala rin siya. Lumipas ang mga taon. Lumawak ang aking kumpanya sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat acquisition ay nagpalakas sa portfolio. Bawat matagumpay na deal ay nagbigay ng higit pang kita. Sa huli, tumigil na ang pera na hinahabol ko. Naging bagay na pinamamahalaan ko ito. Noon nagsimulang magbago ang mga inaasahan ni Elena. Sa una, maliliit na pabor lang. Victoria, maaari mo bang tulungan si Laura sa kanyang student loans syempre? Nabanggit ni Miguel na naiintindihan mo ang investments. Maaari mo bang tingnan itong property talaga? May kaibigan akong magbubukas ng restaurant. Walang problema. Bawat kahilingan ay parang pansamantala, makatwiran, tulong ng pamilya. Pagkatapos ay naging mas malaki. Tuition sa private school, bakasyon homes, medikal na gamutan, luxury cruises, investment capital, designer renovations. Bawat Pasko ay may bagong mahal na sorpresa na inaasahan kay Miguel. Bawat Pasko, tahimik kong binabayaran ang bill. Isang hapon, niyakap ni Elena si Miguel pagkatapos niyang ibigay ang susi ng bagong sasakyan. Laging inalagaan ng anak ko ang nanay niya.
3 metro ang layo ko. Hindi niya ako tiningnan. Ngumiti ng awkward si Miguel. Walang sinabi. Sa pag-uwi, mahinahong tinanong ko siya, bakit hindi mo sinabi sa kanya nakatitig siya sa daan? Nagpapasaya ito sa kanya. Hindi ito totoo. Alam ko. Bakit kung gayon buntong hininga siya? Alam mo naman si nanay. Alam ko. Mahilig siya sa anyo, status, pagkilala, paghanga. Mapapahiya siya kung itatama ko sa publiko, kaya hinayaan ko ulit at ulit. Sa pagbabalik tanaw, bawat katahimikan ay nagturo sa kanya ng isa pang mapanganib na aral. Natutunan niyang maaari niyang burahin ako at papayagan ko. Binuksan ni Daniel ang isa sa mga folder na dala niya. Personal mong pinunduhan ang 38 pangunahing pagbili para sa pamilya Santos. Tumigil ako sa pagbilang. Hindi. Inihandog niya ang ilang pahina. Naroon sila. Mga pagbili ng property, trust contributions, pribadong utang, business guarantees, medical na gastos, tuition, charitable donations sa pangalan ni Elena. Halos bawat milestone na ipinagdiwang ng pamilya Santos sa nakaraang 2 dekada ay may isang bagay na pareho. Ang aking lagda, hindi ni Miguel, kundi akin. Maingat na tinitigan ako ni Daniel. Naalala mo ba ang tinanong ko nang iayos natin ang mga kasunduang ito? Tumango ako. Tinanong mo kung pinoprotektahan ko ang sarili ko. At anong sinabi mo? Sabi ko, pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko. At sinabi ko sa iyo na ang tiwala at dokumentasyon ay hindi dapat palitan ng isa't isa. Hindi niya ako kinritiko. Binabanggit niya lang sa akin. Lahat ay naitala. Bawat transfer, bawat guarantee, bawat legal na obligasyon. Hindi lang binasa ng pamilya Santos ang papeles. Akala nila si Miguel ang namamahala sa lahat. Ironical, akala ni Miguel lagi akong gagawin niyon. Naglakad ako patungo sa mga floor-to-ceiling windows na tanaw ang downtown Makati. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim ng summer sky. Maganda, abala. Hindi alam na nagbago ang buong buhay ko sa isang hapon. Patuloy kong tinatanong ang sarili ko ng isang tanong. Amin ko. Naghintay si Daniel. Kailan niya ako tumigil makita? Nag-isip siya ng matagal. Sa tingin ko, hindi niya tumigil makita ka. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin ko, tumigil siya mapansin ang halaga ng lahat ng tahimik mong pinasan. Nanatili sa akin ang pangungusap na yon. Madalas na pinahahalagahan ng mga tao ang mga milagro hanggang maging routine. Pagkatapos ay tinatawag nila itong inaasahan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Miguel. Incoming call. Tinitigan ko ang screen. Tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pinayagan ko itong mapunta sa voicemail. Ilang segundo pagkatapos, isa pang tawag, pagkatapos si Laura, pagkatapos si Elena. Hindi ko sinagot ang alinman. Sa wakas, dumating ang text mula kay Miguel. Nasaan ka? Sabi ni nanay na delay ang closing sa Batangas. Ayaw i-release ng title company ang property. May problema daw sa funding. Pwede mo bang tawagan ako? Binasa ko ito ng 2 beses? Kawili-wili. Hindi pa nagsisimula ang legal review. Napansin ni Daniel ang ekspresyon ko. Ano yon? Inabutan ko sa kanya ang telepono. Ngumiti siya sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Nararamdaman na nila ang unang alon. Tinitigan ko ang lumalaking listahan ng missed calls. Sa loob ng 22 taon, tuwing kailangan ng pamilya Santos ng anuman, ako ang tinatawagan nila. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil nilulutas ko ang mga problema. Magiging iba ngayong gabi. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, kailangang maghintay ang kanilang mga problema. Natulog ako ng eksaktong 3 oras. Hindi dahil balisa ako, kundi dahil nagdesisyon na ang isip ko. Kapag ginugol mo ang buong adult life sa multimilyong desisyon sa negosyo, natututo ka ng mahalagang bagay. Ang emosyon ay para sa bahay. Ang mga katotohanan ay para sa conference table. Alas 1:32 ng susunod na umaga, pumasok ako sa opisina na may hawak na itim na kape. Nagigising pa lang ang Maynila. Tumingala si Mina mula sa mesa niya. Punong-puno ang schedule mo ngayon. Alam ko. Nagdalawang isip siya. At 17 beses nang tumawag ang asawa mo. Inasahan ko. Pumunta rin siya rito ng mga 6 semanan kanina. Tumigil ako sa paglalakad. Pumunta siya rito, gusto kang makita.
Anong sinabi mo eksaktong sinabi mo sa akin noon? Ngumiti siya ng magalang. Hindi available si Mrs. Santos nang walang appointment. Hindi ko napigilan ng ngiti. Salamat, inasahan kong may dahilan ka. Mayroon. 8:00 nang dumating si Daniel sa boardroom na may dalang 4 na makapal na binder. Kasunod niya ang 2 senior attorneys, pagkatapos ang chief financial officer kong si Robert, sa wakas ang trust administrator na si Melissa. Bawat tao sa mesa ay nag-sign ng confidentiality agreements taon na ang nakalipas. Alam nila ang katotohanan tungkol sa aking pinansyal na istruktura. Wala sa kanila ang nakakilala kay Miguel sa personal. Sinadya iyon. Gusto kong manatiling hiwalay ang negosyo at pag-aasawa ko. Ironical, ang paghihiwalay na iyon ang magliligtas sa akin. Binuksan ni Daniel ang meeting. Humiling si Victoria ng kumpletong legal review ng lahat ng aktibong pinansyal na kaayusan na nakikinabang sa pamilya Santos. Walang nagulat. Ang mga profesional ay hindi tumutugon sa emosyon. Tumutugon sila sa mga tanong. Inayos ni Robert ang salamin. Suspension o termination ba ang pinag-uusapan? Review muna, sagot ko, pagkatapos ay aksyon kung nararapat. Binuksan ni Melissa ang isang spreadsheet. May 37 aktibong obligasyon. I-explain mo sa akin. Tumango siya, ang property sa Batangas na nakaschedule bukas. 500 million? Tama. Nasa Revocable Family Trust pa ang funding na naghihintay ng final authorization. Tumingin si Daniel sa akin. Nangangailangan ng lagda mo ang authorization na iyon. Hindi pa ako nag-sign. Hindi, patuloy ni Robert. May 4 ding personal guarantees na nakakabit sa investment company ni Miguel. May legal na obligasyon ba na ipagpatuloy ko? Tiningnan niya ang ilang pahina. Wala. Anong mangyayari kung i-withdraw hihingi ang mga bangko ng bagong collateral sa loob ng 30 araw? At kung wala, agad na magiging callable ang mga utang. Tahimik akong sumandal. Kawili-wili. Hindi ko napansin na ganito na pala kalalim ang pinansyal na exposure ni Miguel. Hindi dahil hindi ako nagmamalasakit noon, kundi dahil hindi ko naisip na kakailanganin kong malaman. Ipinatong ni Daniel ang mga kamay. Victoria. Oo. Kailangan kong tanungin ng diretsyo. Tumango ako. Sinusubukan mo bang parusahan ang asawa mo? Naging tahimik ang silid. Naghintay ang lahat. Nag-isip ako ng mabuti bago sumagot. Hindi. Ano nga ang sinusubukan mong gawin? Ang katotohanan. Walang nagsalita. Sa wakas, nagpatuloy ako. Sa loob ng 22 taon, pinayagan ko ang lahat kasama si Miguel na maniwala sa isang bersyon ng realidad na hindi totoo. Dahan-dahang tumango si Robert. Naiintindihan ko. Hindi ko sisirain ng sinuman. Alam ko. Pero hindi ko rin ipagpapatuloy na punduhan ang mga taong nagpapahiya sa akin sa publiko. Bahagyang ngumiti si Daniel. Iba talaga ang layunin na yon. Oo nga. 9:42 ng umaga, ginawa ni Daniel ang unang liham. Hindi ito dramatiko. Walang kaso, walang banta, simpleng formal na abiso. Pending review, pansamantalang sinususpinde ang funding para sa property sa Batangas hanggang sa karagdagang nakasulat na authorization mula sa grantor. Ang grantor, ako. Sumunod ang pangalawang liham sa title company. Pangatlo, sa escrow officer. Pang-apat, sa estate planning bank. Nangyari ang lahat ayon sa mga kontratang pinirmahan ng lahat taon na ang nakalipas. Walang iligal, walang emosyonal, papeles lang. Nakakatawa kung paano binabago ng papeles ang buhay. Samantala, mga 40 kilometro ang layo, nagtipon ang pamilya Santos para sa farewell brunch pagkatapos ng kasal ni Laura. Hindi ko kailangang isipin. Sa kalaunan, maririnig ko ang bawat detalye. Binubuksan ni Laura ang mga regalo nang tumunog ang telepono ni Elena. Mas, hindi ka gusto ng nanay ko rito. Sabi ito ng asawa ko nang napakatahimik kaya walang nakapansin sa paligid namin. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at binigkas ang pangungusap na magtatapos sa aming 22 taong pag-aasawa. Ikaw ay isang kahihiyan. Sa isang sandali, seryosong naisip ko kung baka nagkamali ako ng pagdinig. Ang huling hapon na sikat ng araw ay sumasalamin sa puting marmol na pasukan ng Manila Country Club
kung saan malapit nang magsimula ang kasal ng hipag kong si Laura. Dumadaloy ang mga bisita sa mga disenyong damit at maayos na tuksedo habang tumatawa sila habang tumutugtog ang string quartet sa loob. Hindi ako nakatayo sa harap ng ballroom dahil nahuli ako. Nakatayo ako roon dahil hindi ako pinapasok ng seguridad. Wala po ang pangalan ninyo sa listahan ng bisita, ma'am. Humihingi ng paumanhin ang batang gwardya. Sigurado akong may mali. Ngumiti ako ng magalang. Sigurado akong may mali. Inasahan ko na aayusin ni Miguel ang lahat sa isang pangungusap. Sa halip, siya ang naging mali. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Uulit niya habang inaayos ang cufflinks na binili ko para sa aming ika-20 anibersaryo. Bakit nanigas ang panga niya? Akala niya, ikaw ay magpapahamak sa mga tao. Halos hindi na ako nagsasalita sa sinuman sa mga nakaraang buwan. Hindi iyon ang punto. Ano nga ang punto? Buntong hininga siya na parang ako ang mahirap. Victoria, ikaw ay isang kahihiyan. Mas matindi ang dating ng mga salitang iyon kaysa sa anumang sigaw. Hindi dahil malakas, kundi dahil kalmado, kalkulado, at pangwakas. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko mula noong 23 taong gulang ako. Ang lalaking binago ko nang magdamag ang kanyang unang business proposal dahil masyado siyang kinakabahan. Ang lalaking tahimik kong tinulungan sa pag-refinance ng utang ng kanyang ama nang halos mawala ng lahat ang pamilya noong resesyon. Ang lalaking buong pamilya ay naniniwala na siya ang kanilang bayani. Hindi na niya magawang tumingin sa akin ng diretso sa mata. Sa likuran niya, nakita ko ang aking biyenan na si Elena na binabati ang mga bisita sa ilalim ng malaking arko ng puting rosas. Mukha siyang masigla, proud, masaya. Bakit hindi 3 araw lang ang nakalipas, binili ko ang kanyang pangarap na bahay, isang 500 milyong waterfront mansion sa Batangas. Akala niya si Miguel ang nagbayad, lahat akala iyon. Walang nakakaalam na galing sa akin ang pera. Hindi ko kailanman itinama sila. Iyon ang palaging pagkakamali ko. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Mukhang naging relieved si Miguel. Alam kong maiintindihan mo. Hindi, naiintindihan ko ang isang bagay na ganap na iba. Kinuha ko ang aking telepono. Maingat niya akong pinanood. Anong ginagawa mo? Sumasagot. Binuksan ko ang aming text conversation at nag-type ng isang salita. Naiintindihan. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tumingala ako at ngumiti. Sana maging maganda ang kasal ni Laura. Nang hindi na naghintay pa ng ibang salita, tumalikod ako at naglakad patungo sa parking lot. Hindi ako umiyak, hindi pa. Dinala ng valet ang aking itim na Mercedes sa loob ng ilang minuto. Nang maayos na ako sa driver's seat, doon ko lang pinayagan ang sarili na huminga ng malalim. 22 taon, nawala. Hindi dahil sa ibang babae, hindi dahil sa pera, hindi dahil tumigil kaming magmamahalan, kundi dahil sa kahit saan sa paglipas ng panahon, tumigil ng igalang ako ng asawa ko. 2 magkaibang bagay iyon. Nakalalabas ang pag-ibig sa mga away, ang respeto sa katahimikan. Kapag namatay ang respeto, lahat ng iba ay susunod sa kalaunan. Pinaharurot ko ang makina pero hindi agad umalis. Sa halip, nakaupo ako roon at pinanood ang pagdating ng mga bisita. Mga pamilya na nagpo-pose para sa litrato, mga lolo't lola na nagkayakap sa mga apo, maliliit na babae na may dalang basket ng bulaklak. Mukha itong bawat perpektong Filipino wedding na dinaluhan ko. Maliban ngayon, hindi na ako bahagi ng pamilya. Iyon ang gusto ni Elena na paniwalaan ng lahat. Halos mapatawa ako sa ironiya. Dahil kung alam talaga ng sino man roon kung gaano karami sa kasal na iyon ang binayaran ko, titigil ang buong gabi. Ang mga bulaklak, ang orkestra, ang imported na champagne, maging ang honeymoon villa ni Laura sa Palawan. Bawat invoice ay tahimik na dumaan sa aking mesa, ilang buwan na ang nakalipas. Paulit-ulit na nagpasalamat si Elena kay Miguel sa kanyang kabutihan. Tinanggap niya ang bawat papuri. Hindi niya kailanman itinama ito. Sa una, akala ko iniiwasan niya lang ang awkward na usapan. Sa paglipas ng panahon, naging ugali na ang pag-iwas.
Naging inaasahan ng ugali, naging karapatan ang inaasahan, at sa huli ay naging kalupitan ang karapatan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Mina, aking executive assistant. Mrs. Santos. Kumusta, Mina? Parang iba ang boses mo. Siguro nga. Okay ba lahat? Tumingin ako pabalik sa ballroom. Hindi, tahimik siya. Isa sa mga dahilan kung bakit 15 taon nang kasama ko si Mina ay dahil alam niya kung kailan mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa mga tanong. Sa wakas, mahina niyang tanong, anong kailangan mong ngumiti ako? Eksaktong tamang tanong. Hindi anong nangyari, hindi okay ka ba? Simpleng anong kailangan mo? Kailangan ko ang numero ni Daniel. Hindi siya nagdalawang isip. Ite-text ko na. Sa loob ng ilang segundo, nag-vibrate ulit ang telepono ko. Si Daniel Cruz, senior partner sa Cruz & Partners Law Firm. Ang lalaking halos 2 dekada nang tumutulong sa pag-ayos ng aking mga negosyo, trust, charitable foundations at asset protection plans. Ang lalaking nakakaunawa sa isang mahalagang katotohanan. Halos lahat ng tinatamasa ng pamilya Santos ay legal na nakadepende sa akin, hindi kay Miguel, hindi kay Elena. Sa akin. Tinitigan ko ang numero ng halos 1 minuto. Pagkatapos ay nilock ko ulit ang telepono. Hindi pa. Galit ang nagdudulot ng mahal na desisyon. Itinayo ko ang aking karera sa pamamagitan ng hindi kailanman kumilos habang emosyonal. Kung babaguhin ko ang takbo ng buhay ko, gagawin ko ito ng kalmado, sistematiko, propesyonal. Eksaktong paraan kung paano ko itinayo ang aking kayamanan. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sa Makati. Past Forbes Park. Past ang Opisina Tower kung saan ang investment company ko ay nasa itaas na 3 palapag. Past ang mga restaurant kung saan kami nagdiriwang ng anibersaryo ni Miguel at ako. Bawat kalye ay may mga alaala. Biglang parang hiram ang bawat alaala. Sa isang pulang ilaw, naalala ko ang sinasabi ng aking lola. Bihirang ipakita ng mga tao kung sino sila sa mahihirap na panahon. Ipinapakita nila ito sa madaling panahon. Naging masyadong komportable ang buhay para kay Miguel. Nakalimutan niya kung sino ang gumawa ng ganyang kaginhawaan. Baka ako ang nakatulong sa kanya na makalimot. Naging berde ang ilaw. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. 48 minuto na ang lumipas mula nang umalis ako sa country club, pagkatapos 53, pagkatapos 58. Sa wakas, huminto ako sa isang walang taong overlook sa tabi ng Laguna de Bay. Sumasalamin sa tubig ang orange na sikat ng paglubog ng araw. Maganda, mapayapa, walang katulad sa bagyong tahimik na lumalaki sa loob ko. Eksaktong 1 oras na ang nakalipas mula nang i-text ko si Miguel ang naiintindihan. Binuksan ko ang screen, nag-scroll kay Daniel Cruz at pinindot ang tawag. Sinagot niya bago pa ang pangalawang ring. Victoria, ako ito. Akala ko nasa kasal ka. Nandoon ako. Isang sandaling katahimikan. Mukhang hindi maganda. Hindi nga. Agad na naging propesyonal ang boses niya. Anong gusto mong gawin ko? Tinitigan ko ang lawa. Sa unang pagkakataon sa buong hapon, ngumiti ako. Daniel, oras na para suriin natin ang lahat ng pinansyal na kaayusan na may kinalaman sa pamilya Santos. Kumpletong katahimikan, pagkatapos ay mahinang sagot niya, makikita kita sa opisina sa loob ng 30 minuto. Tinapos ko ang tawag. Lumubog ang araw sa abot tanaw. May mga pagtatapos na dumarating nang may fireworks. Ang sa akin ay dumating sa isang kalmadong pangungusap at isang tawag sa telepono. Walang ideya ang pamilya Santos na habang nagbubuhat sila ng champagne glasses sa loob ng ballroom, nagsimulang magbago ang pundasyon ng lahat ng akala nilang pag-aari. Hinihintay na ako ni Daniel nang dumating ako. Halos 8 na rin na ng gabi, pero bukas pa rin ang lahat ng ilaw sa ika-26 palapag ng aking headquarters. Walang ideya ang aking executive team kung bakit ako nagpatawag ng emergency meeting sa aking abogado pagkatapos ng oras ng opisina. Alam lang nila na kapag humiling ako ng privacy, may magandang dahilan ako. Tumayo si Daniel nang pumasok ako sa conference room. Halos 19 taon na niyang abogado ko. Higit sa lahat, isa siya sa iilang nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aking pag-aasawa. Pinag-aralan niya ang mukha ko ng ilang segundo bago magsalita.
Anong nangyari? Tawag ng asawa ko sa akin ay kahihiyan. Dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang kanyang salamin. Pasensya na. Ako rin. Iyon lang ba mahina akong natawa? Hindi. Inilagay ko ang telepono sa conference table at itinulak patungo sa kanya. Binasa niya ang huling text ni Miguel. Hindi ka gusto ng nanay ko roon. Ikaw ay isang kahihiyan. Tumingin siya pabalik sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, alam ko. Tahimik siya. Wala nang maraming masasabi. Minsan, mas malakas ang dating ng mga katotohanan kaysa sa galit. 22 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Miguel Santos sa isang commercial real estate conference sa Cebu. Siya ay kaakit-akit, confident, nakakatawa. Galing siya sa akala ng lahat na isa sa mga respetadong old money families sa Maynila. Ako naman ay anak ng dalawang manggagawa sa pabrika na namatay sa loob ng ilang buwan noong ako ay 16. Pagkatapos ng paglipat-lipat sa mga kamag-anak at foster care, pinag-aralan ko ang sarili sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarship, part-time jobs, at purong katigasan ng ulo. Sa edad na 30, nakabuo ako ng maliit ngunit lumalagong investment company na espesyalista sa distressed commercial properties. Hindi ako glamorous, mas nagsipag lang ako kaysa sa halos lahat. Hinangaan niyon ni Miguel o kaya naman ay naniniwala ako noon. Nagpakasal kami 3 taon pagkatapos. Sa aming honeymoon, nalaman ko ang unang lihim tungkol sa pamilya Santos. Hindi sila mayaman. Mukha lang silang mayaman. Ang kanilang country club memberships, luxury cars, bakasyon homes, private schools. Lahat ay nakadepende sa pag-refinance ng lumang utang gamit ang bagong utang. Perpekto nilang ginawa ang anyo ng tagumpay. Sa likod ng pinto, nakakatakot ang mga numero. Isang gabi, nakaupo si Miguel sa kusina na ang ulo ay nakabaon sa mga kamay. Hiniram ng tatay ko ang lahat. Gaano kalala, mas malala kaysa sa alam ng sinuman. Alam ba ng nanay mo, ayaw niyang maniwala. Mukha siyang lubusang natalo. Hindi ko alam kung paano sila iligtas. Inabot ko sa kabila ng mesa at pinisil ang kamay niya. Kaya natin yan. Noon pa, naniniwala pa rin ako na ang tayo ay eksaktong nangangahulugan noon, magkasama. Sa loob ng 6 na buwan, tahimik akong nag-ayos ng financing sa pamamagitan ng isa sa aking investment partnerships. Nakaligtas ang manufacturing company ng pamilya Santos. Walang nakakaalam sa labas ng boardroom. Nagpasalamat si Miguel sa akin sa hapunan. Iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas natin sila. Ngumiti siya. Hindi ko magagawa ng wala ka. Naniniwala ako sa kanya. Noon, naniniwala rin siya. Lumipas ang mga taon. Lumawak ang aking kumpanya sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat acquisition ay nagpalakas sa portfolio. Bawat matagumpay na deal ay nagbigay ng higit pang kita. Sa huli, tumigil na ang pera na hinahabol ko. Naging bagay na pinamamahalaan ko ito. Noon nagsimulang magbago ang mga inaasahan ni Elena. Sa una, maliliit na pabor lang. Victoria, maaari mo bang tulungan si Laura sa kanyang student loans syempre? Nabanggit ni Miguel na naiintindihan mo ang investments. Maaari mo bang tingnan itong property talaga? May kaibigan akong magbubukas ng restaurant. Walang problema. Bawat kahilingan ay parang pansamantala, makatwiran, tulong ng pamilya. Pagkatapos ay naging mas malaki. Tuition sa private school, bakasyon homes, medikal na gamutan, luxury cruises, investment capital, designer renovations. Bawat Pasko ay may bagong mahal na sorpresa na inaasahan kay Miguel. Bawat Pasko, tahimik kong binabayaran ang bill. Isang hapon, niyakap ni Elena si Miguel pagkatapos niyang ibigay ang susi ng bagong sasakyan. Laging inalagaan ng anak ko ang nanay niya. 3 metro ang layo ko. Hindi niya ako tiningnan. Ngumiti ng awkward si Miguel. Walang sinabi. Sa pag-uwi, mahinahong tinanong ko siya, bakit hindi mo sinabi sa kanya nakatitig siya sa daan? Nagpapasaya ito sa kanya. Hindi ito totoo. Alam ko. Bakit kung gayon buntong hininga siya? Alam mo naman si nanay. Alam ko. Mahilig siya sa anyo, status, pagkilala, paghanga. Mapapahiya siya kung itatama ko sa publiko.
kaya hinayaan ko ulit at ulit. Sa pagbabalik tanaw, bawat katahimikan ay nagturo sa kanya ng isa pang mapanganib na aral. Natutunan niyang maaari niyang burahin ako at papayagan ko. Binuksan ni Daniel ang isa sa mga folder na dala niya. Personal mong pinunduhan ang 38 pangunahing pagbili para sa pamilya Santos. Tumigil ako sa pagbilang. Hindi. Inihandog niya ang ilang pahina. Naroon sila. Mga pagbili ng property, trust contributions, pribadong utang, business guarantees, medical na gastos, tuition, charitable donations sa pangalan ni Elena. Halos bawat milestone na ipinagdiwang ng pamilya Santos sa nakaraang 2 dekada ay may isang bagay na pareho. Ang aking lagda, hindi ni Miguel, kundi akin. Maingat na tinitigan ako ni Daniel. Naalala mo ba ang tinanong ko nang iayos natin ang mga kasunduang ito? Tumango ako. Tinanong mo kung pinoprotektahan ko ang sarili ko. At anong sinabi mo? Sabi ko, pinagkakatiwalaan ko ang asawa ko. At sinabi ko sa iyo na ang tiwala at dokumentasyon ay hindi dapat palitan ng isa't isa. Hindi niya ako kinritiko. Binabanggit niya lang sa akin. Lahat ay naitala. Bawat transfer, bawat guarantee, bawat legal na obligasyon. Hindi lang binasa ng pamilya Santos ang papeles. Akala nila si Miguel ang namamahala sa lahat. Ironical, akala ni Miguel lagi akong gagawin niyon. Naglakad ako patungo sa mga floor-to-ceiling windows na tanaw ang downtown Makati. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim ng summer sky. Maganda, abala. Hindi alam na nagbago ang buong buhay ko sa isang hapon. Patuloy kong tinatanong ang sarili ko ng isang tanong, amin ko. Naghintay si Daniel. Kailan niya ako tumigil makita, nag-isip siya ng matagal. Sa tingin ko, hindi niya tumigil makita ka. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin ko, tumigil siya mapansin ang halaga ng lahat ng tahimik mong pinasan. Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon. Madalas na pinahahalagahan ng mga tao ang mga milagro hanggang maging routine. Pagkatapos ay tinatawag nila itong inaasahan. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Miguel, incoming call. Tinitigan ko ang screen. Tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pinayagan ko itong mapunta sa voicemail. Ilang segundo pagkatapos, isa pang tawag, pagkatapos si Laura, pagkatapos si Elena. Hindi ko sinagot ang alinman. Sa wakas, dumating ang text mula kay Miguel. Nasaan ka? Sabi ni nanay na delay ang closing sa Batangas. Ayaw i-release ng title company ang property. May problema daw sa funding. Pwede mo bang tawagan ako? Binasa ko ito ng 2 beses. Kawili-wili. Hindi pa nagsisimula ang legal review. Napansin ni Daniel ang ekspresyon ko. Ano iyon? Inabutan ko sa kanya ang telepono. Ngumiti siya sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Nararamdaman na nila ang unang alon. Tinitigan ko ang lumalaking listahan ng missed calls. Sa loob ng 22 taon, tuwing kailangan ng pamilya Santos ng anuman, ako ang tinatawagan nila. Hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil nilulutas ko ang mga problema. Magiging iba ngayong gabi. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon, kailangang maghintay ang kanilang mga problema. Natulog ako ng eksaktong 3 oras. Hindi dahil balisa ako, kundi dahil nagdesisyon na ang isip ko. Kapag ginugol mo ang buong adult life sa multimilyong desisyon sa negosyo, natututo ka ng mahalagang bagay. Ang emosyon ay para sa bahay. Ang mga katotohanan ay para sa conference table. Alas 6:30 ng susunod na umaga, pumasok ako sa opisina na may hawak na itim na kape. Nagigising pa lang ang Maynila. Tumingala si Mina mula sa mesa niya. Punong-puno ang schedule mo ngayon. Alam ko, nagdalawang isip siya. At 17 beses nang tumawag ang asawa mo. Inasahan ko. Pumunta rin siya rito ng mga Hyson Galanong kanina. Tumigil ako sa paglalakad. Pumunta siya rito, gusto kang makita. Anong sinabi mo? Eksaktong sinabi mo sa akin noon. Ngumiti siya ng magalang. Hindi available si Mrs. Santos nang walang appointment. Hindi ko napigilan ang ngiti. Salamat, inasahan kong may dahilan ka. Mayroon. Alas 8 nang dumating si Daniel sa boardroom na may dalang 4 na makapal na binder. Kasunod niya ang 2 senior attorneys, pagkatapos ang chief financial officer kong si Robert, sa wakas ang trust administrator na si Melissa.
Bawat tao sa mesa ay nag-sign ng confidentiality agreements taon na ang nakalipas. Alam nila ang katotohanan tungkol sa aking pinansyal na istruktura. Wala sa kanila ang nakakilala kay Miguel sa personal, sinadya iyon. Gusto kong manatiling hiwalay ang negosyo at pag-aasawa ko. Ironikal, ang paghihiwalay na iyon ang magliligtas sa akin. Binuksan ni Daniel ang meeting. Humiling si Victoria ng kumpletong legal review ng lahat ng aktibong pinansyal na kaayusan na nakikinabang sa pamilya Santos. Walang nagulat. Ang mga profesional ay hindi tumutugon sa emosyon. Tumutugon sila sa mga tanong. Inayos ni Robert ang salamin. Suspension o termination ba ang pinag-uusapan? Review muna? Sagot ko. Pagkatapos ay aksyon kung nararapat. Binuksan ni Melissa ang isang spreadsheet. May 37 aktibong obligasyon. I-explain mo sa akin. Tumango siya. Ang property sa Batangas na nakaschedule bukas, 500 milyon. Tama. Nasa Revocable Family Trust pa ang funding na naghihintay ng final authorization. Tumingin si Daniel sa akin. Nangangailangan ng lagdam mo ang authorization na iyon. Hindi pa ako nag-sign. Hindi, patuloy ni Robert. May 4 ding personal guarantees na nakakabit sa investment company ni Miguel. May legal na obligasyon ba na ipagpatuloy ko? Tiningnan niya ang ilang pahina. Wala. Anong mangyayari kung i-withdraw, hihingi ang mga bangko ng bagong collateral sa loob ng 30 araw? At kung wala, agad na magiging callable ang mga utang. Tahimik akong sumandal. Kawili-wili. Hindi ko napansin na ganito na pala kalalim ang pinansyal na exposure ni Miguel. Hindi dahil hindi ako nagmamalasakit noon, kundi dahil hindi ko naisip na kakailanganin kong malaman. Ipinatong ni Daniel ang mga kamay. Victoria. Oo, kailangan kong tanungin ng diretsyo, tumango ako. Sinusubukan mo bang parusahan ang asawa mo? Naging tahimik ang silid, naghintay ang lahat. Nag-isip ako ng mabuti bago sumagot. Hindi. Ano nga ang sinusubukan mong gawin? Ang katotohanan. Walang nagsalita. Sa wakas, nagpatuloy ako. Sa loob ng 22 taon, pinayagan ko ang lahat, kasama si Miguel, na maniwala sa isang bersyon ng realidad na hindi totoo. Dahan-dahang tumango si Robert. Naiintindihan ko. Hindi ko sisirain ang sino man, alam ko. Pero hindi ko rin ipagpapatuloy na punduhan ang mga taong nagpapahiya sa akin sa publiko. Bahagyang ngumiti si Daniel. Iba talaga ang layunin na iyon. Oo nga. Alas 9:42 ng umaga, ginawa ni Daniel ang unang liham. Hindi ito dramatiko. Walang kaso, walang banta, simpleng formal na abiso. Pending review, pansamantalang sinususpinde ang funding para sa property sa Batangas hanggang sa karagdagang nakasulat na authorization mula sa grantor. Ang grantor, ako. Sumunod ang pangalawang liham sa title company. Pangatlo, sa escrow officer. Pang-apat, sa estate planning bank. Nangyari ang lahat ayon sa mga kontratang pinirmahan ng lahat taon na ang nakalipas. Walang ilegal, walang emosyonal, papeles lang. Nakakatawa kung paano binabago ng papeles ang buhay. Samantala, mga 40 kilometro ang layo, nagtipon ang pamilya Santos para sa farewell brunch pagkatapos ng kasal ni Laura. Hindi ko kailangang isipin. Sa kalaunan, maririnig ko ang bawat detalye. Binubuksan ni Laura ang mga regalo nang tumunog ang telepono ni Elena. Masigla niyang sinagot, pagkatapos ay nawala ang ngiti. Anong ibig mong sabihin na sinususpinde ang closing? Sa kabila ng silid, tumingala raw si Miguel. Natigil ang tinidor niya sa kalahati patungo sa bibig. Isa pang 30 segundo. Pagkatapos ay naging mas malakas ang boses ni Elena. Hindi, imposibleng mangyari iyon. Tumingin ang mga bisita. Nandyan na ang pera, katahimikan. Anong authorization? Bigla niyang binaba ang tawag? Miguel. Ano ayaw nilang i-release ang bahay? Kumunot ang noo niya. Anong pinagsasabi mo? Sabi nila hindi pa naaprubahan ng funding. Tumawa raw siya. May mali siguro. Wala. Ako ang nagasikaso ng lahat. Eksakto. Alas 10:15, tumawag ulit ang telepono ko. Si Miguel. Sinagot ko na ito ngayon. Hello? Agad ang kanyang ginhawa. Victoria, sa wakas, magandang umaga. May crazy na nangyayari. Narinig ko na, natigil ang closing sa Batangas. Alam ko. Sinasabi nila,
Kailangan nila ng authorization mo. Tama yon. Mahabang katahimikan. Anong ibig mong sabihin eksaktong sinabi nila sa'yo? Hindi ko naiintindihan. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga sinubukan. Nagbago ang paghinga niya. Victoria, galit ka ba sa nangyari kahapon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ano ang akala mo, pasensya na kung hindi ko sinasadya? Sinabi ko sa iyo na ikaw ay kahihiyan. Nagalit ako. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Lumambot ang boses niya. Emosyonal ang nanay ko. Kaya sumang-ayon ka sa kanya, sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan. Halos matawa ako. Kaninong kapayapaan, isa pang katahimikan. Pagkatapos ay tinanong niya ang tanong na hinihintay ko. Pwede mo bang tawagan sila at ayusin ito doon na? Hindi, kumusta ka? Hindi. Okay ka ba? Hindi. Pwede ba tayong mag-usap? Simpleng ayusin mo. Isinara ko ang mga mata, Miguel. Oo. Alam mo ba kung kaninong pera binili ang bahay na yon sa akin? Katahimikan. Inilipat ng kumpanya ko ang pondo. Walang sagot. Ako mismo ang nagayos ng trust. Wala. Ako mismo ang nag-guarantee sa pagbili. Wala pa rin. Sa wakas, nagjo-joke ka. Hindi ako nagjo-joke sa negosyo. Mukha siyang tunay na nalilito. Pero sabi ng lahat, alam ko, hindi mo kami itinama. Hindi. Bakit? Dahil naniniwala akong mahalaga ang pagprotekta sa pride ng asawa ko. Naging mas mabigat ang paghinga niya. Ibig mong sabihin, lahat ng pinasalamatan ni Elena sa iyo. Tumigil ako. Tinapos niya mismo ang pangungusap. Ay galing sa iyo? Oo, halos 1 minuto kaming hindi nagsalita. Bumagsak ang 22 taon ng mga pag-aakala sa isip niya. Sa wakas, bulong niya, hindi ko alam. Naniniwala ako sa iyo? Victoria? Pero ang hindi alam ay tumigil ng maging excuse kahapon. Nang tanghali, kumatok ng mahina si Mina. May tao sa baba. Si Miguel. Tumango siya. Ayaw umalis. Tiningnan ko si Daniel. Anong irekomenda mo? Ngumiti siya. Bilang abogado mo, oo. Huwag mo siyang iwasan magpakailanman. At bilang kaibigan, ipahintay mo siya. Ngumiti ako. Gaano katagal? Tiningnan niya ang relo. Matagal nang sapat para maunawaan niya ang hinihintay mo sa loob ng 29 taon. Ano respeto? Tumayo ako at naglakad patungo sa elevator. Hindi para makita si Miguel. Hindi pa. Una, may isang dokumento pang naghihintay ng aking lagda. Ang huling suspension ng lahat ng discretionary financial benefit na may kinalaman sa pamilya Santos. Kinuha ko ang ballpen, nilagdaan ang pangalan ko at ibinalik ito sa mesa. Sa labas ng bintana ng opisina ko, pareho pa rin ang itsura ng skyline ng Makati. Sa loob, lahat ay nagbago na.